Sino ang Blue Fox Rush? Ang pangalan ng aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay Blue Fox Punch, maaari mo na akong tawaging Blue Fox Punch mula ngayon. O sige, Punch. Hehe. Tumawa si Lance, ngunit ang awkward na marinig ang disguise na babaeng magsasaka ni Thalia na tinatawag siyang Brother Punch. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa 19th District ng Blue Fox family at natagpuan ang tahanan ni Blue Fox Chong. Sa isang gusaling may daan-daang palapag, ang tahanan ni Blue Fox Chong ay nasa ika-78 palapag. Parang nakatira ako sa isang suite. Sabi ni Thalia pagkatapos makapasok sa bahay ni Blue Fox Chong. Oo, ang lugar na ito ay umuunlad sa matataas na gusali, ito ay talagang hindi gaanong naiiba sa isang suite, maliban na ang mga panlabas na pader ay hinagis mula sa malalaking bato. Tumayo si Thalia sa bintana, binuksan ito at dumungaw sa labas. 4 bedroom, 1 kitchen and 1 bathroom layout ang bahay ni Blue Fox Chong, ang kabuuang lawak, tinatayang mahigit 300 square meters, syempre, nasunog pa rin ang kusina, kaya natambakan ng panggatong ang kusina. Nagtanong si Thalia, nasaan ang ibang tao sa bahay ni Blue Fox Chong? Nagkaroon lang siya ng isang set ng mga magulang, at ngayon ang kanyang mga magulang ay patay na, kaya walang natitira sa bahay ng Blue Fox, para manahimik tayo at magtago dito sandali. Nakakalungkot, sino ang pumatay sa kanyang mga magulang? Tanong ni Thalia. Itinuro ni Lance ang itaas at sinabing, ang pumatay sa kanyang mga magulang ay walang iba kundi ang pamilyang nakatira sa itaas. Hindi. Sinabi ni Lance, ipaghihiganti ko ito para kay Blue Fox Chong. Tumanggaw si Thalia at umupo sa upuan sa sala. Nagbuhos si Lance ng isang basong tubig para kay Thalia at sinabing, Thalia, baka kailanganin nating manatili dito ng ilang sandali. Bakit? Nalaman ko mula sa mga alaala ng Blue Fox Charge na napakahirap pumasok sa Six Seas. Una sa lahat, dapat dumaan sa Rainbow Bridge para makarating sa Six Seas, at ang Rainbow Bridge ay nagbubukas lamang ng isang beses bawat 3 taon, at sa bawat pagkakataon. Ito ay bubukas, ito ay limitado sa 100 tao sa tulay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok sa Rainbow Bridge, at sa tuwing sila ay makakarating sa Rainbow Bridge, lahat sila ay miyembro ng Blue Fox family's 15 main lines. At ako, ang Blue Fox, ay hindi lamang isang side clan, kundi isang 15 henerasyon na side clan. Ang aking katayuan ay masasabing hindi gaanong hamina, hindi ako makakapasok sa pangunahing lungsod ng pamilya, kung mag-isa. Umakyat ka sa Rainbow Bridge. Hindi pa iyon ang katapusan. Ang katayuan ko bilang isang babaeng magsasaka ay hindi kasing ganda ng isang Blue Fox, ito ay isang 45th generation collateral line. Sabi ni Thalia. Naku, wag kang magmadali, hahanap tayo ng pagkakataon, ngayon isara muna natin ang pinto. Kaya lang, sina Lance at Thalia, isinara ang pinto at isinara ang pinto para sa pag-iisa sa loob ng 1 buwan sa bahay ni Blue Fox Chong. Makalipas lamang ang 1 buwan na binuksan ni Lance ang gate at lumabas. Paglabas ng gate, sa tuktok ng hagdan, nakita ni Lance ang kanyang kapitbahay sa itaas na nakatutok sa kanyang tarangkahan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Lance, ang palihim na pagsilip na ito ay ang lolo ng pamilyang tumira sa itaas at pumatay sa mga magulang ni Blue Fox Chong, kadalasan ay walang iba kundi bulag na palihim, umaasa sa kanyang apo, ang pinakamataas na ranggo ng henyong pagkakakilanlan nito. Gusali. Blue Fox Chong, bakit walang gumagalaw sa loob ng 1 buwan? Sa closed-door cultivation Sabi ng matandang iyon, hindi lang siya nahiya na mahuli ng palihim na sulyap kundi may sarkastiko siyang tono. It's none of your business. Sabi ni Lance. You, Blue Fox Chong? Biglang ham attack? Nangangati na naman ba ang balat mo, matagal na talagang hindi inaalagaan ng apo ko. Tumawa ang matandang iyon. Nag-aalangan si Lance kung sasampalin ang matandang ito hanggang mamatay. Gayunpaman, nagpigil si Lance, hindi dahil ayaw siyang barilin ni Lance, ito ay dahil wala siyang ginawa sa ngayon. Bang!
Padubog na isinara ni Lance ang pinto. Sa pintuan, malakas na sumipa ang matandang iyon at umungal, Blue Fox Chong, maglakas loob kang isara ang pinto sa akin, teka, babalik ang apo ko at babasagin ang pinto mo. Sa loob ng bahay, nagtanong si Talia, Lance, sino ito? Ang isang matandang lalaki sa itaas ay ang pamilyang pumatay sa mga magulang ni Blue Fox Chong, at ang apo ng matandang iyon ay isa sa mga nangungunang henyo sa aming gusali, kaya ang kanilang pamilya ay mayabang sa gusaling ito, lalo na sa harap ng Blue Fox Chong. Ay kakabukas lang ng pinto at lumabas, palihim na sinilip, itong matandang bastard, talagang itinapon siya sa 98th floor. Lance, huwag mong istorbohin ang lahat sa ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayong lumipas ang isang buwan at hindi pa tayo nahanap ng Firecloud family, pero na, bumaba na tayo at sandutin ang ilan sa mga restaurant sa lungsod ko. Manam. Bumaba sina Lance at Talia, walang elevator dito, kaya kailangan mong umakyat sa hagdan, o syempre, lumipad ka na lang pababa. Mabilis na nakahanap si Lance ng isang inn, at dahil may mga tao doon, natural na mayroong palengke, at umiral ang mga inn at ganoon. Pumasok si Lance sa inn at nag-order ng tsaa. Ano man ang antas ng immortal na magsasaka dito, hindi ito libre, at lahat sila ay kailangang gumastos ng mga gintong barya upang bumili ng isang bagay. Nagkaroon ng maraming diskusyon sa inn. Sa ngayon, lahat ng Heavenly Kings ng 8 dakilang cultivation family ay naghahanap sa buong mundo para sa taong may hawak ng Heavenly Magic Weapon. Oo, ang buong 5 dagat ay tatalikuran, kahit na maghukay tayo ng 3 talampakan sa lupa, makikita natin ito. Ang balitang ito ay unang ipinakalat ng Fiery Cloud family, ngunit kalaunan ay nalaman ito ng ibang mga pamilya at sila ay sumali sa paghahanap. Halos kaagad na umalis sa inn sina Lance at Talia. Mabuti na lang at nakapasok kami sa Blue Fox family, kung hindi, hindi namin alam kung saan kami magtatago ngayon. 8 dakilang immortal na cultivation family, hinahanap kami ng lahat ng Mahayana Heavenly Kings, gosh, hindi mailalarawan ang imaheng iyon, ay mga makalangit na sanatang mahika. Talagang kaakit-akit. Bulalas ni Talia. Sabi ni Lance na nakakunot ang noo, natatakot ako na hindi lang ito ang Heavenly Grade Dharmic Weapon, kundi ang Sheer Saber technique ko, marahil hindi nakakagulat na nakilala ako, ito ay isang bagay na alam ng maraming tao tungkol kay Wang. Kayamanan ni Sheer. Nag-aalala ako ngayon, Harleen, Sina, at Lucy na naglilinang sa 8-eye Flood Snake, magiging okay ba sila? Don't worry. I'm sure magiging okay sila. Mahirap sabihin dahil nagpadala ang 8 Great Immortal Families para maghukay para sa atin, siya at ang iba ay tiyak na mahahanap ng maraming tao, sa kanilang kagandahan, nag-aalala ako, kung tutuusin, walang gaanong maganda. Kababaihan sa Immortal World. Nag-aalalang sabi ni Lance. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Lance, kailangan kong mag-isip ng paraan para makihalubilo sa pamilyang Blue Fox at hanapin ang aming koponan. Magandang ideya iyon. Dumating si Lance sa pader ng lungsod at naghintay ng kanyang pagkakataon. Makalipas ang kalahating araw, 2 sundalong nakasuot ng asul na baluti ang pumasok mula sa labas, at sila ay naglalakad at nag-uusap. Walang mahahanap na umutot. I'm wondering kung peke ba ang lumalabas na balita sa Firecloud family, nasaan ang Heavenly Magic Weapon. Hindi ito dapat peke, hindi mo ba nakita na ang 12 Heavenly Kings ng Firecloud family, lahat ay lumahok sa paghahanap. 1742. Sige, tigilan mo na, sabi ng brass na tumingin, kailangan nating maghukay ng malalim para mahanap ito. Uwi na tayo, maligo at ituloy ang paghahanap natin sa labas ng bayan ngayong gabi, sigurado ako lagi tayong hanapin ang bakas ng lalaking iyon. Well, see you tonight then. Pagkatapos sabihin iyon, ang 2 sundalong nakasuot ng asul na baluti ay naghiwalay, ang kanilang mga tahanan ay nasa magkaibang direksyon.
Tahimik na sinusubaybayan ni Lance ang huli, ngunit syempre, ang sinusubaybayan ni Lance ay mas mahina, na may isang kaharian na nasa unang yugto lamang ng pinagsamang katawan. Sigurado si Lance na mapapatay niya siya sa ilang segundo. Sinundan siya ni Lance sa isang mataas na lugar, para lamang makita ang taong iyon na lumipad papunta sa isang mataas na gusali, mga 250 palapag ang taas. Agad siyang sinundan ni Lance. Ang lalaking nasa unang antas ng pinagsamang katawan ay ganap na walang kamalay-malay sa pagstok ni Lance hanggang sa tumayo si Lance sa kanyang harapan. Sino ka? Ngumuso si Lance, ang lalaking gusto ng buhay mo. Ikaw. Bang! Pinasuko siya ni Lance sa isang iglap, ang kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang ulo, ang kamalayan ni Lance ay sumalakay sa utak ng kabilang partido upang ma-access ang kanyang impormasyon sa memorya. Ito ay magiging isang napakadelikadong hakbang dahil kung hindi siya nag-iingat, siya ay lalamunan muli, ngunit kung sino ang hahayaan siyang maging Lance, kung ano ang hindi magawa ng iba, madali niyang nalalakad. .net. Napakabilis, nakuha ni Lance ang memory information ng taong iyon. Ang pangalan ng taong ito ay Blue Fox Wooji, isang henerasyon ng susunod na henerasyon ng Blue Fox family. Ang status na ito, kumpara sa nauna, Blue Fox, ay masasabing napakataas. Bukod dito, itong Blue Fox Wooji ay itinuturing din na isang napakahenyo, 230 taong gulang pa lamang, siya ay nilinang hanggang sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Pagkatapos ay pinatay ni Lance si Blue Fox Wooji, at pagkatapos ay itinapon ang bangkay ni Blue Fox Wooji, direkta sa spatial ring. Maya-maya lang ay may narinig na ingay mula sa pinto at may pumasok. Nagmamadaling pumunta si Lance sa silid at mabilis na itinago ang sarili bilang Blue Fox Wooji. Sa sandaling natapos ni Lance ang kanyang disguise, itinulak ang pinto ng silid at isang magandang babae ang nagtanong na nalilito, Wooji, kailan ka bumalik, ano ang ginagawa mong pagtatago sa silid? Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na ang Blue Fox Wooji na ito, ay nakatagpo ng isang medyo magandang manugang ngunit sa kasamaang palad, ang tunay na Blue Fox na si Wooji ay patay na. Kara-rating lang. Sabi ni Lance. Ang magandang manugang na iyon ay agad na pumasok sa silid at pinulupot ang kanyang kamay sa leeg ni Lance, tinitingnan si Lance ng may malalim na pagmamahal. Hinanap ni Lance ang mga alaala ni Blue Fox Wooji, ang pangalan ng kanyang manugang na babae ay Blue Fox Kayo, at siya ang ika-18 henerasyon ng sideline ng pamilyang Blue Fox. Hanggat mayroong higit sa 5 henerasyon ng parehong pamilya, maaari silang magpakasal. Kayo, ano ang gusto mo? Tanong ni Lance. Wooji, nababawasan na ba talaga ako ng kaakit-akit? Bakit mo natanong? Infinity, mahigit 2 taon mo na akong hindi ginagalaw. I'll go. Nagulat si Lance, talagang gusto ng manugang na ito ng Blue Fox na si Wooji si Lance. Nanlumo si Lance, hindi niya asawa. Kayo, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap, sige, kailangan ko pang lumabas ng lungsod para hanapin ang taong may hawak na makalangit na sandata. Tinulak ni Lance ang magandang manugang na iyon palayo. Wooji, pakiusap, may nagawa ba akong mali? Ang magandang manugang na iyon ay parang nagmumumok. Talagang nanlumo si Lance, ano ang tawag dito, kung alam ni Thalia, tiyak na magseselos siya, ngunit ang manugang na ito ni Blue Fox Wooji ay talagang napakaganda. Wala kang ginawang masama, sige, aalis na ako. Wooji, tumigil ka na. Kayo, hintayin mo akong bumalik. Wooji, huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong alam mo? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Nagkamali ka ba sa pag-inom ng elixir 2 years ago na naging dahilan ng pagiging sexually impotent mo at hindi ka nang ahas na makilala ko, kaya 2 taon mo na akong hindi ginalaw? Sabi ng magandang manugang na iyon. Kanino mo narinig yan? Nakinig ako sa Demon Wind. Sabi. Ang Demon Wind ay ang kababalik lang kasama si Blue Fox Wooji. Sasabihin niya sa'yo yan. Hindi ka naman nakikipagrelasyon sa kanya, di ba? Lance chuckled.
Isang sampal ang dumating, labis na nanlumo si Lance, talagang sinampal siya ng isang babae, gayunpaman, ang tinanong ni Lance ay talagang masakit sa kanya. Umiyak ang Blue Fox kayo na iyon, Muji, sinabi mo talaga ang ganyan, sobrang disappointed ako sa'yo, kung gusto mong pumunta, sige, hindi kita pipigilan. Bye-bye. Dirdiretsong lumipad si Lance palabas ng bintana, ang magandang manugang na iyon ay umiyak habang pinapanood si Lance na lumipad palayo. Bitch, kung hindi ako natatakot na ilantad ang aking pagkakakilanlan, lilipulin kita. Sabi ni Lance habang hinawakan ang kanyang bagong sampal na mukha. Dumating si Lance sa tarangkahan ng lungsod at pagkatapos ay lumabas ng lungsod sa marangal na paraan. Dumiretso si Lance sa bahay ng kuweba ng 8-Eye Flood Snake, ngunit hindi na nang ahas si Lance na gamitin ang kanyang makalangit na lumilipad na espada, ngunit sa halip ay gumamit ng ordinaryong lumilipad na espada, kung hindi, maaari siyang makita anumang oras, bilang ang buong limang dagat, lahat ng yugto ng Mahayana ay naghahanap sa kanya at kay Thalia. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Lance sa tirahan ng kuweba ng 8-Eye Flood Snake. Nagulat si Lance, ang freshwater lake kung saan matatagpuan ang kuweba ng 8-Eye Flood Snake ay kalahating tuyo sa sandaling ito. Hoy, anong nangyayari? Nagulat si Lance. 8 Eyes. Sigaw ni Lance at sumugod sa lawa. Sa kasamaang palad, hindi nakita ng lawa ang 8 Eyes Flood Snake, ni hindi nila nakita si Harleen at silang tatlo. Nako, may nangyari talaga. Namutla ang mukha ni Lance. Mabilis na nakarating si Lance sa malapit na Horsehead Village. Nang lumipad si Lance sa Horsehead Village, nagkagulo rin ito. Ang Recarte Village ay may maraming bahay na bato noon, ngunit sa ngayon ay nawasak ang lahat ng mga bahay na bato, at nakita rin ni Lance ang maraming bangkay ng matatandang lalaki na dumating mula sa 4 na dagat. Paano nangyari ito? Ito ba ang tinatawag na paghuhukay ng lupa? Ito ay malinaw na pagpugot ng ulo. Galit na galit si Lance. Sa sandaling iyon, mahinang lumabas ang isang boses mula sa isa sa mga gumuhong bahay na bato sa Recarte Village. Agad na umakyat si Lance. Ito pala ay isang sanggol na nakatali sa bato, ang sanggol na iyon ay hindi namatay, ngunit hindi makaalis. Nakilala ang sanggol na iyon na si Lance. Ito ang sanggol ng pinakamalakas na tao sa Horsehead Village, si Bai Wurong. Senior Bai Wuyong, ikaw. Nagulat si Lance, ngunit nagulat ang sanggol ni Bai Wubo kay Lance. Agad na bumalik si Lance sa kanyang orihinal na anyo, at saka lang nalaman ng puting kumukulong sanggol na ito ay si Lance. Lance, ikaw pala. Senior Bai, anong nangyayari dito? Agad na iniligtas ni Lance ang sanggol ni Bai Wubo. Lance, umalis ka na, hinahanap ka ng buong 5 Cs, ang 8 dakilang cultivation family. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking grupo, ang buong 5 Cs, lahat ng Mahayana. Paano mo nalaman na hinahanap nila ako? I can tell with my feet na hinahanap ka nila. Senior White, kaya ka nila inuusig. Hindi totoo yan, hindi nila alam kung ano ang pangalan mo, ni hindi nila alam ang relasyon namin sayo. Kung gayon bakit nila sinisira ang Horsehead Village at pinapatay ang napakaraming mga ninuno nito, at paano naman ang aking 3 kaibigan, nang labis para sa bahay ng kuweba ng ahas na baha na may 8 mata. Kahit saan sila magpunta, pinipilit nila kaming tanungin kung nakita ka namin o hindi, at kung nakita nila o hindi, nagdudulot sila ng kaguluhan pagkatapos, at pinahihirapan kami ng husto, at dahil hinahanap sila ng 8 dakilang pamilya, sila ay lahat ay natatakot na matagpuan muna ng kanilang mga pamilya, ang isa ay mas malupit kaysa sa isa. At ano ang nangyayari doon sa mga ahas na baha na may 8 mata? Nasaan ang ilan sa aking mga kaibigan? Ewan ko ba, yung mga kaibigan mo, di ba kasama mo sila? Hindi na nagtanong pa si Lance, dahil hiniling niya kay Harleen at sa iba pa na pumunta sa 8 Eyes Flood Snake para magtanim, at hindi pa ito sinabi sa mga tao ng Horsehead Village. Ngayon ay tila si Harleen at ang iba pa ay nahuli ng isang taong may lihim na motibo, o nakatakas, sana. 1743.
Sinabi ni Bai Wuyong, kung ang mga kaibigan mong iyon ay hindi matagpuan sa 5 Heavy Seas, malamang na nagtago sila sa 4 Heavy Seas. Gayunpaman, natatakot ako na ang mga tao mula sa 8. Ang Great Immortal Families, kung hindi nila mahanap sila sa 5 Heavy Seas, pupunta sila sa 4 Heavy Seas sooner or later, at pagkatapos ang 4 Heavy Seas ay mababaligtad din. Hulaan din ni Lance na posibleng nagtago si Harleen at ang iba pa sa forces, ngunit tama si Bai Wurong, kung hindi nila mahanap si Lance sa 5 seas, tiyak na mahahanap nila ang kanilang daan patungo sa 4 na dagat, 3 dagat, at 2 dagat. Ngumuso si Lance, madaling problemang lutisin iyon, ang kailangan ko lang gawin ay ipakita ang mukha ko sa 5 heavy seas at malalaman nila na nasa 5 heavy seas pa rin ako palagi at hindi sila pupunta sa 4 heavy seas para hanapin ako. Gusto mong ipakita ang mukha mo. Kuya Lance, hindi mo dapat ipakita ang mukha mo. Hahaha, huwag kang mag-alala, papatayin ko ang ilang tao mula sa 8 dakilang immortal na pamilya ngayon. Senior brother, tapusin mo ang iyong sarili, lumipad kaagad si Lance. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad si Lance, nakita niya ang isang grupo ng mga search team na naka-red armor sa harapan niya, na mukhang sila ay mula sa Firecloud family. Ang grupong ito ng pangkat ng paghahanap na nakasuot ng pulang baluti ay may humigit kumulang 20 tao, ang isa ay nasa separation stage, at ang iba ay nasa merging stage. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, higit sa 20 tao, kaya kung patayin ang lahat ng merging stage gamit ang isang espada, maliban sa splitting stage powerhouse na iyon, akyat tayo at patayin sila. Pagkatapos sabihin iyon, agad na hinubad ni Lance ang kanyang asul na baluti, ang kanyang hitsura ay bumalik sa kanyang orihinal na hitsura, at pagkatapos ay nagmamadaling umakyat. Hinahanap niyo ba ako? Sigaw ni Lance. Ang grupo ng mga taong naghahanap kay Lance ay bumalik. Sa sandaling ito, naputol ang 12 talam ni Lance Shire. Ilang mga haligi ng kulog ang sumabog sa kalangitan. Pagkaraan ng isang kisap mata, isang ulap ng alikabok ang itinaas sa himpapawid, at higit sa 20 yugto ng pagsasama ay naging abo, na naiwan lamang ang pinuno ng yugto ng paghihiwalay na nabubuhay pa, ngunit natabunan din siya ng kadiliman. Para siyang pinaso ng mga haliging kidlat. Ikaw. Ang distracted stage leader na iyon ay tumingin sa mga abo na lumulutang sa hangin at natulala. Tumawa si Lance, ito ang nagpapatunay na ako ang taong hinahanap mo, hahaha. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang malakas na lalaking iyon sa distraction stage ay gustong patayin si Lance, ngunit sa kasamaang palad, natapakan na ni Lance ang lumilipad na espada at umalis sa desperadong paraan. Malakas ang distraction stage, at kinailangan ni Lance na umalis bago siya umalis, kung hindi, natatakot ako na mahirap makatakas. Naalis ni Lance ang distraction stage na iyon nang hindi nagtagal. Gayunpaman, nakapanlulumo, si Lance ay nakatagpo ng isa pang grupo ng mga tao na naghahanap sa kanya. Ang grupong ito ay halos 20 tao din, ang pinuno ay 2 distraction stage, sila ay nakasuot ng isang purple na armor. Hindi man lang inisip ni Lance ang tungkol dito, at tinamaan ng kanyang espada. Boom! Malakas na umalangaw-ngaw ang langit. Sa loob lamang ng kalahating segundo, ang search team na ito ng Purple Armor ay pinatay ni Lance, na nag-iwan sa 2 pinuno ng distraction stage na wala pa ring ulo at hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Si Lance, gayunpaman, ay mabilis na umalis. Makalipas ang ilang segundo, naabutan siya ng unang pinuno ng distinguished stage ng Firecloud family na nawasak. Ang distraction stage ng Firecloud family ay nagulat din nang makitang ang mga tao ng Zian family ay namatay din ng napakalungkot, na may 2 distractor na lang ang natitira. Ikinaway ni Lance ang kanyang manggas nang hindi nagdadala ng kahit isang ulap sa kanya, at sa isang desyerto na kagubatan, isinuot muli ni Lance ang asul na baluti na iyon, na itinago bilang Blue Fox Wuji, at pagkatapos ay kumilos na parang may hinahanap. Wala pang kalahating minuto, 3 powerhouse ng distraction stage ang naabutan, nakita si Lance, at sumigaw, "Hoy!
Agad na lumipad si Lance at nagtanong, tatlong nakatatanda, bakit kayo napakakunot ng noo? May nakita ka bang lalaking lumipad dito? Hindi, anong meron? Son of a bitch. Pagkasabi nun ay agad na humabol ang tatlong distractor. Natawa si Lance sa ilalim ng kanyang hininga, nakakahiya. Nagpatuloy si Lance na lumingalinga sa paligid, kung makatagpo siya ng isang search team, si Lance ay magbabago pabalik sa kanyang tunay na mukha, pagkatapos ay aakyat at paksain ang lahat ng kanilang pinagsamang yugto, pagkatapos ay tumakas at magbabago pabalik sa kanyang Blue Fox Wuji na anyo. Sa ganitong paraan, lumipas ang 3 araw. Isang beses nilipol ni Lance ang lahat ng search team ng 8 pamilya. Pagkatapos, umalis si Lance ayon sa nakita niyang angkop. Bumalik si Lance sa 4Cs sa pamamagitan ng teleportation formation. Sa pagtatanong sa 4 na dagat, si Harleen at silang 3, sa katunayan, ay bumalik sa 4 na dagat. Gayunpaman, hindi na natili si Lance sa 4Cs at agad na bumalik sa 5Cs at pumasok sa Blue Fox family. Matapos bumalik si Lance sa Blue Fox family, nagbalat kayo siya bilang Blue Fox at bumalik sa Blue Fox. Sa sandaling ito, nasa bahay ni Blue Fox Chong si Thalia. Lance, sa wakas ay nakabalik ka na. Bumangon si Thalia na puno ng pag-aalala. Hehe. Ngumiti si Lance. Lance, sa nakalipas na 3 araw, pinatay mo ba ang pangkat ng paghahanap ng 8 pangunahing pamilya ng pagtatanim? Ngayon ay kumakalat na ang buong pamilya ng Blue Fox. Oo, papatayin ko ang isang grupo sa kanila sa tuwing makakahanap ako ng pagkakataon, at sa nakalipas na 3 araw, lahat ng 8 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ay pinatay ko ng hindi bababa sa isang grupo, at ilan sa kanila, sa pamamagitan ng akin. 2 grupo. Masyado kang risky. Don't worry, alam ko ang score. Sinabi ni Thalia, Lance, ngayong nakatago na tayo dito, hindi na nila tayo mahahanap, huwag natin silang pansinin, mas mabuting magtanim tayo ng mabuti, at pagdating ng panahon, dadaan tayo sa Rainbow Bridge at magtungo sa 6 na dagat upang hanapin ang kayamanan. Gigi, hindi naman sa kailangan kong patayin ang search team nila, kailangan kong gawin ito kung wala akong gagawin at ipaalam sa 8 Great Immortal Families na nasa 5Cs pa ako. Saka sila, tiyak na iisipin ko na napunta na ako sa 4 na dagat, at pagkatapos ay dadalhin ang kasawian sa 4 na dagat. Kaya, tama, si Harleen at silang 3 ay nagtago na sa 4 Heavy Seas. Sige, mag-ingat ka rin. Sa sandaling ito, may narinig na katok mula sa pinto. Binuksan ni Lance ang pinto, kung saan nakatayo ang isang lalaki sa labas, mabangis at masama. Anong ginagawa mo? Hinanap ni Lance ang mga alaala ni Blue Fox Chong at nalaman na ang taong ito ay nakatira sa itaas na palapag niya, na pinangalan ng Blue Fox Table. Ang Blue Fox Table ay ang pinakamataas na ranggo na henyo sa gusaling ito, kaya sa gusaling ito ay napakahatak. Tinago ni Lance ang pagkakakilanlan ng mga magulang ni Blue Fox Chong, pinatay ba siya? Blue Fox Table? Kinain mo ang puso ng oso, hindi ba? Sigaw ng Blue Fox Watch. Ngumisi si Lance, Blue Fox Table, bakit mo kinain ang puso ng oso? A few days ago, bumababa ang lolo ko at dumaan, bastos ka ba sa lolo ko? Galit na tanong ng Blue Fox Watch. Tumango si Lance, oo. You're fucking looking for death. Galit na galit si Blue Fox Table at medyo nagulat na direktang inamin ito ni Blue Fox Chong. Gustong sikal ng Blue Fox Table ang leeg ni Lance, ngunit, sa halip, sinakal siya ni Lance. Blue Fox Table? Matagal na akong nagtitiis sa iyo, Terra, sa bahay mo, ngayon ay sabay-sabay tayong magsettle ng mga luma at bagong score. Kinaladkad ni Lance ang Blue Fox Watch sa 19 na palapag na noon ay sa itaas. 1,744 na tapos sinipa sa 99th floor door. Ang pamilya ng Blue Fox Table ay tumitikim ng sariwang prutas na ibinalik ng Blue Fox Table. Pinsan, ito.
Natulala ang pamilya ng Blue Fox Table, at ang basura sa ibaba, ang Blue Fox Chong, ay napakalakas kaya napasuko niya ang Blue Fox Table. Inilabas ni Lance ang Blue Fox Table at sinabing, Blue Fox Table, ang iyong pamilya ay hindi mabuting tao, pinatay ang aking mga magulang, at madalas pa rin na binubuli ako, ngayon, babayaran kita. Bang! Sa ilang paghinga, pinatay ni Lance ang lahat ng buong pamilya ng Blue Fox Table. Hindi. Sigaw ng Blue Fox Table, sabay tulala din, ang dating mahinang Blue Fox, na iniwan na binubuli niya, ay biglang nagbagong tao ngayon, pinatay ang buong pamilya niya sa isa. Pumunta ka. Ngumuso si Lance, nakakadurog ng puso diba, nakaramdam ka ba ng sama ng loob noong pinatay mo ang mga magulang ng biktima? Sige, sa wakas, turn muna. Sinampal ni Lance, at ang ulo ng Blue Fox Watch ay direktang tinamaan. Napakadaling pumatay ng isang mahinang manok. Lumapit si Talia at nagsabi, bakit mo pinatay ang kanyang buong pamilya? Humihingi lang ang pamilyang ito, binubuli ang mga tao sa lahat ng dako dahil sa katotohanan na ang Blue Fox Table ang pinakamataas na henyo sa buong gusali, ang mga magulang ni Blue Fox Chong ang magkasamang pinatay nila, at dahil ako ay na-disguised bilang Blue Fox Chong, natural na gusto kong maghiganti para sa kanya. Dahil napatay mo na sila ngayon, hindi mo na magagamit ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Wuji, baka may masubaybayan ang pamilyang Blue Fox. Huwag kang mag-alala, mayroon pa akong ibang pagkakakilanlan, ang Blue Fox Wuji, noong lumabas ako ng lungsod noon at pinatay ang pangkat ng paghahanap ng 8 pangunahing pamilya ng cultivation, ginagamit nito ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Wuji para lumabas. Well, umalis na tayo. Isinara ni Lance ang pinto ng bahay ng Blue Fox Cousin, pagkatapos ay mabilis na umalis. Hindi masisisi ng isa si Lance sa pagiging walang awa, ang paglipol sa buong pamilya ng Blue Fox Watch ay malamang na lumayo na, kaya inayos ng langit na linisin sila ni Lance. Pagdating sa kalye, sinabi ni Talia, dapat ba kitang sundan sa bahay ni Blue Fox Wuji? Suit yourself, pero may asawa si Blue Fox Wuji sa bahay. Kung gayon mas gugustuhin kong hindi pumunta sa bahay ni Blue Fox Wuji, para maiwasan ang kahihiyan. O ano tawag niyan kung nakakahiya papatayin ko na lang ang asawa ni Blue Fox Wuji. Stop hurting the innocent, then I'll go with you. Isa akong babaeng magbubukid na may katawan at pagkakakilanlan ngayon, pupuntahan ko lang siya sa bahay niya. Good. Hindi rin siya pinigilan ni Lance. Binigyan ni Talia si Lance ng makahulugang tingin at saka umalis. Mukhang nag-iisip si Talia kung sasamantalahin ni Lance ang pagkakataon na gawin ang anumang bagay sa asawa ni Blue Fox Wuji. Muling nag-disguise si Lance sa hitsura ni Blue Fox Wuji, pagkatapos ay bumalik sa tahanan ni Blue Fox Wuji. Wuji, bumalik ka na. Pagbukas pa lang niya ng pinto, isang magandang dalaga ang magiliw na tumawag. Manam. Lance Ham. Wuji, naghahanap ka sa labas ng lungsod nitong mga nakaraang araw, nag-aalala talaga ako sa iyo, nabalitaan ko na marami sa mga combination stage na naghanap ay pinatay ng pumapatay ng langit na iyon, ni isang scrap ay walang natira. Akala ko ikaw din. Naku, huwag kang mag-alala, hindi naman masama ang buhay ko gaya ng iniisip mo, paano pa ako nakapag-asawa ng babaeng kasing ganda mo. Sabi ni Lance na ikinawit ng kanyang daliri ang baba ng magandang dalagang iyon. Ma'am. Nahihiya ang magandang dalaga, mukhang mapang-akit. Agad hinanap ni Lance ang alaala ni Blue Fox Wuji. Nabigla, talagang may kalaguyo si Blue Fox Wuji, at ang pagkakakilanlan ng magkasintahan ay napakalaki kaya natakot si Lance. My goodness, no. Nagulat ang puso ni Lance. Itong Blue Fox Wuji, sobra-sobra na. Ang magkasintahang iyon, ay walang iba kundi ang Blue Fox family, isa sa 15 Mahayana stage powerhouses, Blue Fox Lily. Si Blue Fox Lily, isang babaeng nasa 500 taong gulang, ay kasalukuyang nakarating sa unang yugto ng kaharian ng Mahayana.
Si Blue Fox Lily ay may asawa, na nasa yugto din ng Mahayana, na pinangalanang Liang Shango, na palaging nasa anim na dagat, kaya't hindi na madalas magkita ang dalawa, at si Blue Fox Lily ay hindi nakayanan ang kalungkutan at naghanap ng kaunting sariwang karne, at sa tuwing matatapos ang kanyang pagtatanim, tumambay siya kasama ang munting sariwang karne, at itong munting sariwang karne. Karne ang eksaktong disguised identity ni Lance sa ngayon, ang Blue Fox Wuji. Si Lance ay talagang natigilan nang malaman niya ang impormasyong ito. Blue Fox Wuji, minamaliit talaga kita, hindi ko akalain na ikaw pa pala ang munting sariwang karne na iniingatan ng babaeng Mahayana. Hinawakan ni Lance ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa magandang dalaga sa bahay, si Blue Fox Wuji ay talagang nanghihinayang sa magandang manugang na ito sa bahay . Gayunpaman, ito ay wala sa negosyo ni Lance, pagkatapos ng lahat, si Lance ay nagkataon lamang na itinago bilang Blue Fox Wuji. Sa loob-loob, sinabi ni Lance, mabuti iyan, baka magagamit ko ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Lily para mas madaling maglakbay sa sexes. Wuji, pagod ka na, I'll give you a back rub. Magiliw na sabi ng magandang manugang ni Wuji na si Blue Fox. Sa napakagandang manugang na babae, hindi man lang alam ni Blue Fox Wuji kung paano ito pahalagahan. Agad na hinanap ni Lance ang mga alaala ni Blue Fox Wuji upang makita kung anong uri ng tao ang Blue Fox Lily na iyon. Ang paghahanap na ito ay nagsiwalat na ang mahusay na 500 taong gulang na babae, si Blue Fox Lily, ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may medyo matanda na pangangatawan sa labas. First, this taste, I'm convinced. Letting such a beautiful and virtuous wife at home ayaw sumama sa sariwang karne ng matandang babae. Nakahiga si Lance sa isang upuan, ninanamnam ang masahe ng asawa ni Blue Fox Wuji. Wuji, komportable ba? Mas malakas o mas maliit ? Tanong ng walang katulad na asawa ni Blue Fox. Well, buti, tama lang ang lakas. Masayang ngumiti si Lance, kung ganoon lang ang hagod sa kanya ni Thalia. Hindi nagtagal, ang asawa ni Blue Fox Wuji, ang masahe ay dumaikit sa hita ni Lance. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Lance. Ako. Agad na ibinaba ng magandang manugang ang kanyang ulo at namula, at tila naiintindihan ni Lance na sinasadya o hindi sinasadyang tinutokso niya si Lance. Nakakalungkot na hindi niya tunay na asawa si Lance, kung hindi ay ginawa niya iyon sa kanya. Nakita ni Lance ang asawa ng asul na fox na si Wuji, na talagang mukhang ganoon, at ang kanyang puso ay medyo napunit. Maapoy, kung dapat ko siyang ilagay sa lugar o hindi, ang magandang manugang na ito, araw na ito ay banal, habang ang kanyang asawa ay hindi humipo sa kanya, ngunit din sa kanyang likod bilang isang malakas na sariwang karne ng matandang babae, ito ay... Tila ang Blue Fox Wuji ay papatayin ni Lance, ngunit ito rin ang kalooban ng langit, at ipinadala ng langit si Lance upang alagaan siya. Hindi kaya ipinadala din ng langit si Lance upang iligtas ang magandang manugang na ito. Sa pag-iisip nito, hindi nag-abala si Lance na isipin kung ano ang gagawin ni Thalia kapag nalaman niya ito, gamulong-gulong lang siya at dinurog ang magandang manugang ni Blue Fox na si Wuji. Hihihi. Thalia, I'm sorry, hindi ko rin sinasadyang magtaksil sa kanya, kaya lang, nakakaawa siya. Wuji. Napaiyak sa pananabik ang magandang manugang na babae ni Blue Fox nang makita niyang sa wakas ay handang hawakan siya ng kanyang asawa. 1745, Follow, huwag kang magsalita. Pagkalipas ng ilang oras, si Lance ay nakatayong hubot-hubad sa harap ng bintana, nakatingin sa langit sa labas ng bintana. Sa ngayon, nagsisisi si Lance na nahihilo lang siya, at may nagawang mali kay Thalia. Gayunpaman, ito ay nangyari na, kaya't walang silbi na sabihin ang anumang bagay. Gayunpaman, si Lance ay nagkaroon ng napakaraming babae sa mortal na kaharian, at hindi siya isang purong lalaki. Naaaliw lamang ni Lance ang kanyang sarili kung paano niya magagawa. Wuji, pagod ka na, uminom ka ng tubig.
Sa pagkakataong ito, ang magandang manugang na babae, na namumula pa ang mukha, ay nag-abot kay Lance ng isang tasa ng tubig. Salamat. Wooji, ano bang pinagsasabi mo, asawa mo ako, tama ang gagawin mo. Oh. .net. Wooji, medyo nalilito si Kyer. Bakit nitong 2 taon, hindi mo ako ginagalaw? Akala ko nagkamali ka ng isang uri ng espiritual na gamot na nagresulta sa kawalan ng kakayahan, ngunit ngayon lang. Ang magandang manugang na babae ay, dare to say more, nahihiya siya. Sige, huwag na nating pag-usapan to, lumabas ka muna, gusto ko manahimik. Sino si Jing Jing? Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata, ngunit tila hindi kakaiba na ang mga tao sa daigdig ng mga espiritu ay hindi kilala kung sino si Quiet. Lumabas ka na. Good. Medyo malungkot na lumabas ng kwarto ang manugang na babae ni Blue Fox Wooji. Huminga ng malalim si Lance at pumasok sa cultivation. Sa sandaling ito, si Talia ay nasa tahanan ng isang babaeng magsasaka na mayroon lamang isang anak na babae, at ang 2 ina at anak na babae ay umaasa sa isa't isa. Ang anak na babae ng babaeng magsasaka, na napakaganda, ay madalas na hinaharas ng ibang tao, at ay halos madungisan ng ilang beses, kaya gustong-gusto ng anak ng babaeng magsasaka na linangin ang kawalang kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, dahil ang kanyang kadugo ay masyadong mahina, at wala siyang pinakamataas na antas ng pamilya, hindi siya makakuha ng anumang mapagkukunan upang linangin. Immortalidad, kaya maaari lamang siyang magkaroon ng walang laman na mga pantasya. Ang dahilan kung bakit pinili ni Talia na bumalik dito ay dahil gusto niyang tulungan ang anak ng babaeng magsasaka, dahil ang babaeng magsasaka ay namatay na inosente noon pa, kaya may magagawa siya para makabawi sa babaeng magsasaka na iyon. Ina, hindi ka ba isang ordinaryong babaeng magsasaka? Viewer, sa totoo lang si inay ay palaging isang walang kamatayang magsasaka. Si Talia ay sadyang nakahanap ng dahilan, at pagkatapos ay ang anak na babae ng babaeng magsasaka ay mukhang kalahating puso, kaya lohikal na sinimulan ni Talia na tulungan siyang linangin ang immortalidad. Sa ngayon, ang buong Five Seas, ang 8 dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, ay nagpapadala pa rin ng mga tao upang hanapin si Lance, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakita. Pagkalipas ng ilang araw, si Lance ay nagsasaka, biglang, isang lalaki sa labas ng bintana ang kumatok sa bintana, ang lalaking ito ay talagang nakakagambala, si Lance ay nabigla, ang kaguluhan upang mahanap. Agad na hinanap ni Lance ang kanyang alaala, noon lang niya napagtanto na ang lalaking kumakatok sa bintana sa labas ay isang malakas na tao ng entablado ng mahayanan ng Blue Fox family, ang subordinate ni Blue Fox Lily. Ikaw. Blue Fox Wooji, matagal ka nang pinapatawag ng aking master, ngunit hindi mo ito pinapansin. Ako, nakalimutan ko. Nagkunwaring nagulat si Lance. Bilasan mo, hinahanap ka ng aking Panginoon upang pumunta doon. Sabi ng lalaki sa labas ng bintana. Nanlumo si Lance. Malamang na nalungkot na naman si Blue Fox Lily at tinawag niya si Blue Fox Wooji, ngunit si Lance ang gumagamit ng pagkakakilanlan ni Blue Fox Wooji sa ngayon. Ano ang dapat gawin ni Lance? Talagang pumunta sa matandang babaeng iyon. Bilasan mo, ano ang silbi ng paglalamang? Ang lalaki sa labas ng bintana ay sumigaw, habang kasabay nito, ang mga mata na nakatingin kay Lance ay napuno ng selos, na para bang ayaw niyang pagsilbihan ang Blue Fox Lily sa halip na si Lance. Tanong ni Lance, pwede ba akong pumunta mamaya? Kung magagawa niya, aalis si Lance mamaya at maghahanap ng bagong pagkakakilanlan. Hindi, sabi ni matandang Lily na pumunta kaagad, at hayaan mo akong samahan ka doon. Huwag. Nanlumo si Lance na sinusundan siya ng kaguluhang ito, si Lance ay simpleng. Walang nakatakas. Huwag ka munang pumunta. Oo. Walang choice si Lance kundi humakbang at pumunta muna sa Blue Fox Lily. Fuck! Ang slutty old woman na ito. Si Lance ay nagmura sa loob, na malapit na sinusundan ng distraction stage na iyon nang walang kahit kaunting pagkakataong makatakas.
Kung talagang gustong gawin ng Blue Fox Lily na iyon si Lance, hinding-hindi gagawin ni Lance, kahit na pagkatapos gumawa ng kakaiba sa magandang manugang na iyon ilang araw na ang nakalipas, pinagsisihan na ito ni Lance. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa gitna ng pamilyang Blue Fox, isang lugar na parang palasyo. Pagpasok sa isang malaking bulwagan, nakita niya ang isang bata at magandang babae, nakaupo sa itaas. Ang babaeng ito ay may slim figure at isang nakamamanghang hitsura, siya ay isang superior posture, higit sa 10 beses na mas maganda kaysa sa magandang manugang na iyon ng Blue Fox si Wooji, kasing galing ni Harleen at ng iba pa. Ang magandang babae na iyon, na mukhang mga 20 taong gulang, ay kasalukuyang may hawak na salamin at tinitingnan ang kanyang mukha. Ang diverting stage powerhouse na nagdala kay Lance dito ay agad na nagbigay galang, pagbati sa hari ng langit, nandito si Blue Fox Wooji. Sabi nung magandang babae na hindi tumitingin, lumabas ka muna. Oo. Ang nakakagambalang yugtong iyon na puno ng paninibugho ay tumingin kay Lance, pagkatapos ay lumabas ng main hall at isinara ang pinto ng main hall. Tiningnan ni Lance ang magandang babaeng iyon at pagkatapos ay iniskan ang buong palasyo, walang iba kundi siya. Kakaiba, sino itong magandang babaeng ito? Bakit ngayon lang siya tinawag na Sky King ng malakas na distraction stage na iyon? Hindi kaya siya ang Blue Fox Lily? Hindi, ayon sa mga alaala ni Blue Fox Wooji, si Blue Fox Lily ay isang matandang babae. Sa sandaling iyon, nagsalita ang magandang mukhang babae, Blue Fox Wooji, bakit hindi ka magbigay-pugay kapag nakita mo ako? I'm sorry, hindi kita kilala. Sabi ni Lance. Hahaha. Blue Fox Wooji, hindi mo ako kilala, no surprise at all. Who the hell are you? Nasaan si Lily Tenno? Silly me, ako si Blue Fox Lily. Paano naman yon? Blue Fox Wooji? Nakipag-away ako ilang araw na ang nakakaraan kasama ang ilan pang families, Mahayana stage powerhouses at aksidenteng nasugatan ang aking flesh body, buti na lang nakaligtas lang ako dahil hinubad ng Yuan Ying ko ang katawan ko, pagkatapos noon ay binawi ko ang katawan ko, dahil ang Yuan Ying ko rin ay nasugatan, kaya wala akong oras na pumili ng flesh body na bawiin, kaya kailangan kong manatili malapit sa prinsipyo. Nagkataon na may isang babae sa hindi kalayuan sa akin noong mga oras na iyon, kaya kinuha ko na lang ang katawan ng babaeng iyon. Kaya, nariyan ang nakikita mo sa akin habang nakikita mo ako sa sandaling ito. Nagulat si Lance, hindi inaasahan na ang matandang babae noon ay kinuha na ngayon ang katawan ng isang magandang 20 anyos na babae. Blue Fox Wooji, bakit nakatitig ka pa? Kaya. Sabi ni Lance. Blue Fox Wooji? Ang ganda ng katawan ko ngayon, di ba? Oo, medyo maganda. Sabi ni Lance. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahina, ngunit kung hindi ako nasugatan sa oras ng pinsala ng aking sanggol, wala akong magagawa kundi ang pumili ng isang mahinang laman na katawan. Sabi ni Blue Fox Lily. Naku, hindi masama, napakaganda, matanda at pangit noon, ngayon. Bold! Sigaw ni Blue Fox Wooda. Sorry, ako? Nadulas ako. Ang noo ni Lance ay bumuhos sa malamig na pawis. Blue Fox Wooji, hindi ko akalain na ganito pala ako dati sa paningin mo, binaygo mo ako ng sobra. Ngumuso si Blue Fox Lily. Ako, hindi ko naman talaga sinasadya. Kaya lang hindi ka nagsinungaling, matanda na talaga ako at pangit noon, pero nagawa mong pagsilbihan ako ng comfortable, kaya, Blue Fox Wooji, kung minamaliit mo ako, minamaliit mo ang sarili mo, alam mo ba? Totoo yan. Tumango si Lance. 1746. Blue Fox Wooji, huwag mo nang isipin iyon, wala akong gustong gawin sa iyo ngayon nang tinawag kita, pero gusto ko lang lutisin ang mga problema namin sa iyo. Sabi ni Blue Fox Wooji. Anong problema? Blue Fox Wooji,
alam mo kung ano ang relasyon natin noon, at ngayon, ayoko nang mapanatili ang dating relasyon sa iyo, kaya simula ngayon, wala na tayo sa dating relasyon. Lumalabas na ang pagtawag kay Lance ay ganap na humiwalay sa relasyon ng magkasintahan kay Lance. Hahaha, Tian Wang, sa tingin mo ba napakaganda mo ngayon, kaya? Oo. Noong ako ay isang matanda at pangit na matandang babae, mayroon ka pa ring kwalipikasyon, ngunit ngayon, ako ay nagbago sa isang magandang babae, kahit na ang aking sanggol ay hindi pa lubusang sumanib sa katawan na ito at ang aking lakas ay hindi tumaas para sa isang maikling panahon, ngunit hindi mahalaga, bigyan mo ako ng 50 taon at babalik ako sa aking orihinal na lakas. Sa madaling salita, hindi mo na ito karapat-dapat. Sinabi ni Lan sa kanyang puso, anong katotohanan, noong siya ay matanda at pangit ay hinahanap niya ang Blue Fox Wuji, isang maliit na sariwang karne, at ngayong inalis na niya ang katawan ng isang nakamamanghang kagandahan, siya ay sampay na lamang na marunong makakita. Ngunit ito ay wala sa negosyo ni Lance, at ang Blue Fox Wuji ay hindi si Lance. Sa mga sandaling ito, umikot ang mukha ni Blue Fox Lily, na para bang, sa kanyang utak, nakikipaglaban siya sa isang tao para kontrolin ang kanyang katawan, o may kaluluwang namamatay sa loob ng kanyang napakagandang katawan. Nagulat si Lance at sinabi sa kanyang puso, maaaring ang pisikal na katawan na kinuha ni Blue Fox Lily, ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa ganap na pinagsama. Dahil ang Blue Fox Lily ay lumilitaw na may hindi nakokontrol na ekspresyon ng mukha, na nagpapahiwatig na may mali sa kanyang kontrol sa utak, nahulaan ito ni Lance. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Lance, na para bang may iniisip siya. Kung ang kaluluwa ng orihinal na may-ari ng katawan na kinuha ni Blue Fox Lily ay hindi pa ganap na pinagsama, kung bibigyan si Lance ng pagkakataon, matutulungan ni Lance ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon at lamunin muli ang Blue Fox Lily. Tanong ni Lance, Lily Heavenly King, hindi mo pa lubusang pinagsama ang orihinal na kaluluwa ng nasamsam na katawan, hindi ba? Ngumuso si Blue Fox Lily, walang masamang sabihin sa isang naghihingalong lalaki, oo. Ang aking sanggol ay malubhang nasugatan at hindi ko lubos na mapagsasama ang kaluluwa ng aking orihinal na katawan sa ngayon, ngunit hindi mahalaga, ang spiritual kay Heavenly King ay halika mamaya gagawa siya ng random favor at maaayos ko ng buo ang original soul ko, hahaha. Sinumpa ni Lance ang asong babae. Ang spiritual kay Heavenly King ay isa pang Mahayana stage powerhouse ng Blue Fox family. Nagtanong si Lance, Lily Heavenly King, ano ang sinabi mo, isang namamatay na tao, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang umungol si Blue Fox Lily, tila hindi nag-abala na sagutin si Lance. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas. Si Blue Fox Lily ay abala sa pagsasabing, Linke, nandito ka na. Sinabi ng matandang iyon, Lily, tungkol sa pagkasira ng iyong laman na katawan, labis kong ikinalulungkot kung ako noon. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga nagdaan na, buti na lang at malinis pa rin ang laman nitong katawan at walang anumang dumi. Talaga. Pagkatapos ay maaari mong muling pandayin at buuin ang laman na ito sa lakas ng orihinal na katawan, at sigurado akong ang lakas ay hindi masyadong malayo. Well, it's a blessing in disguise. Ang matandang iyon na tinatawag na Linke ay nakatitig kay Blue Fox Lily mula nang pumasok siya sa main hall, hindi. Tumigil ka, bamulong si Lan sa kanyang puso, napakatandang pervert. Umubo si Blue Fox Lily at sinabing, Linke, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Oh, Lily, isa ka ring blessing in disguise, nakakakuha ng katawan na napakaganda at napakalinis, walang anumang dumi. Anong silbi ng pagiging maganda? Hindi totoo yan, ang pretty ay isa ring walang kamatayang cultivation resource. Sa poster mo at sa Mahayana cultivation mo, natatakot ako, maraming senior sa 60s ang gustong bumuo ng The Wist couple kasama mo. Kinawayan ni Blue Fox Lily ang kanyang kamay kay Lance at sinabing, Blue Fox Wuji, bumaba ka muna at hintayin mo ako sa labas ng palasyo. Oo.
Lumabas si Lance sa palasyo at huminto sa pasukan ng palasyo. Kung hindi ako nagkakamali, tinawag ni Blue Fox Wuji si Lance dito para patayin si Lance, ngunit dahil mabilis dumating si Ling Ke, hindi pa niya nagawang patayin si Lance. Hayaan mo munang maghintay si Lance sa labas, baka kapag Ling umalis si Ke, papatayin niya si Lance. Nanlamig si Lance sa loob, ngunit sa kasamaang palad, ang yugto ng Mahayana ay isang bagay na hindi niya kayang harapin ngayon, kahit na ang yugto ng distraction, malayo pa rin si Lance dito. Dapat na ngayong umalis si Lance at magpalat ng ibang tao, para sapat na iyon para mailigtas ang kanyang buhay. Nakakalungkot lang na tinulungan ni Lance ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon at iyon ang Blue Fox Lily, ngunit hindi niya mahanap ang pagkakataon. Sa sandaling ito, may dumaan na kasambahay sa entrance ng main hall, at nagpadala ang dalagang iyon ng isang plato ng prutas sa main hall. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Lance. Hoy, bakit hindi ako makapag-disguise na babae? Dapat may maid din si Blue Fox Lily na magsaserve sa kanya, di ba? Kung mag-disguise ako bilang maid niya, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon na mapalapit sa kanya, at pagkatapos, hihihi, magkakaroon ako ng pagkakataon na tulungan ang orihinal na may-ari sa kanyang katawan, kontrolin ang katawan na iyon, at sa wakas ay tumalikod sa kanya. Kung gayon, ang panghabang buhay na pagsusumikap ng paglilinang ng Blue Fox Lily ay ibibigay sa iba bilang isang kasaldamit, hahaha, ang ganda talaga. Hindi nagtagal, lumabas ang maid na iyon mula sa main hall, agad na sinundan ni Lance ang maid na iyon. Nang walang makausap, agad na idiniin ni Lance ang kanyang kamay sa kanyang ulo upang makuha ang kanyang mga alaala, pagkatapos ay pinatay siya, pagkatapos ay ginamit ni Lance ang bone reduction dagdag disguise technique, at wala pang kalahating minuto, si Lance ang naging hitsura ng dalagang iyon. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Lance na magpanggap na isang babae, ang unang pagkakataon ay nasa mortal na kaharian. Nakuha ni Lance ang memory information ng kasambahay, natural na alam ang pagkakakilanlan ng kasambahay na ito, ang pangalan ng dalagang ito ay Jiang Shui, ang life maid ng Blue Fox Lily, na dalubhasa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod dito, anak din ito ng isa sa mga kamag-anak ni Blue Fox Lily. Sinamantala din ni Lance ang pagkakataon na magdala ng isang plato ng iba pang prutas at pumasok sa pangunahing bulwagan. Kailangang maging mabilis si Lance dahil malapit nang tutulungan ni Ling Ke ang Blue Fox Lily, at pagkatapos ay mapupuspos ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon, at ang katawan na iyon ay talagang magiging kay Blue Fox Lily. Dinala ni Lance ang prutas sa pangunahing bulwagan, nag-uusap pa rin sina Blue Fox Lily at Spiritual kay Heavenly King at hindi pa nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng sanggol. Dinala ni Lance ang prutas at inilagay ito sa harap ng mesa ni Blue Fox Lily. Walang pag-aalinlangan si Blue Fox Lily at sinabi kay Lance, Jiang Shui, hindi na kailangang magdala pa ng pagkain, lumabas ka muna at isara ang pinto, tutulungan ako ng Spiritual kay Heavenly King na ayusin ang aking sanggol. Sinabi ni Lance, oo, ngunit. Jiang Shui, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Napakasuwem. Medyo malungkot na sinabi ni Blue Fox Lily na sa nakaraan, si Jiang Shui, ang katulong, ay hindi nagsasalita ng higit sa isang salita at palaging tahimik na nagtatrabaho. 1747. Nanlumo si Lance sa loob, masyadong maikli ang oras, kung lumabas siya ng palasyo ngayon, hindi na niya matutulungan ang magandang babaeng iyon na kontrolin ang kanyang katawan. Sabi ni Lance, Lily Heavenly King, medyo hindi maayos ang buhok mo, hayaan mo akong tulungan kang ayusin ito. Lumabas ka, anong kailangan mong ayusin? Sigaw ni Blue Fox Lily. Sabi ni Lance, Lily Heavenly King, kasing ganda mo na ang isang celestial ngayon, gusto ko lang na bigyan mo ng higit na pansin ang iyong hitsura, kung hindi, hindi mo ba masisira ang napakagandang katawan na ito para sa wala? Ikaw. Mukhang medyo nalilito si Blue Fox Lily, ngayon ay kakaiba ang katulong na ito kaya naglakas loob siyang kontrahin siya.
Sa oras na ito, ngumiti ang Linke Heavenly King na iyon at nagsabi, Lily, sinusubukan din ng dalagang ito na gawin ang kanyang bahagi, kaya bakit kailangan mong magalit? Sa katunayan, ikaw ay kasing ganda ng isang celestial, hindi mo magagawa. Be compared to the past, and you also need to take more care of yourself, otherwise, nakakasira talaga ng kagandahang ito ah. Medyo makatwiran ang pakiramdam ni Blue Fox Lily, kaya naman tumango siya at sinabing, sige, tubig ilog, bilasan mo. Oo. Natuwa si Lance, sa wakas ay hinayaan siyang mahanap ang kanyang pagkakataon. Tumayo si Lance sa likod ng Blue Fox Lily at nagsimulang ayusin ang kanyang buhok. Gayunpaman, si Lance, isang malaking lalaki, ay magkakaroon ng buong umutot na buhok, at pagkatapos niyang hawakan ito ng 2 beses, ang kanyang buhok ay naging mas magulo. Sa kabutihang palad, ang Blue Fox Lily at Spiritual kay Heavenly King ay sobrang abala sa kanilang pag-uusap kaya hindi nila pinansin si Lance na nag-aayos ng kanyang buhok. Tahimik na pinasok ni Lance ang kanyang celestial energy sa utak ni Blue Fox Lily sa proseso ng pag-aayos ng kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinalot ni Lance ang kaluluwa ng orihinal na may-ari sa utak ni Blue Fox Lily gamit ang walang kamatayang chi upang matiyak na walang sino man ang makakapag-fuse o makakapino sa kaluluwang iyon. Kaya lang, ang kaluluwa ay masyadong mahina at halos natunaw na noon, kaya hindi niya agad na lumunin ang Blue Fox Lily. Mapoprotektahan lamang siya ni Lance ngayon, at pagkatapos ay pagandahin ang kanyang kaluluwa ng maayos sa hinaharap kung magkakaroon siya ng pagkakataon, upang maging posible na lumunin muli ang Blue Fox Lily. Jiang Shui, tapos na ba ang buhok mo? May tunog ng paghihimok ni Blue Fox Lily sa kanyang tainga. Ah! Nagulat si Lance, nakatingin sa isang pugad ng manok ng buhok, si Lance mismo ay tanga din. Oo. Sa ngayon, ang buhok ni Blue Fox Lily, na inayos ni Lance, ay naging kasing gulo ng isang pugad ng manok. Pog! Nagulat din ang Linke Heavenly King na iyon kung saan nakita niya ang isang Blue Fox Lily na magulo ang buhok. Si Lance ay talagang medyo nabigla sa sandaling ito habang nakatingin sa isang pugad ng manok, hindi alam kung paano ito tatapusin, babarilin ba siya ng Blue Fox Lily hanggang sa mamatay. Sinabi ko rin na aayusin ko ang aking buhok, ngunit ito ay naging pantay. Mas magulo. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Lily Heavenly King, kailangan kong suklayin muli ang iyong buhok, maaaring tumagal ng 2 oras. Anong sabi mo? 2 oras. Umalis ka dito. Yes. Wait until you finish your business, slave servant will help you sort it. Agad na tumakbo si Lance palabas ng main hall at mabilis na umatras bago pa makita ni Blue Fox Lily ang kanyang ulo ng manukan. Sa sandaling lumabas si Lance sa main hall, kinuha ni Blue Fox Lily ang salamin sa tabi niya at tumingin. Ah! Nakita ni Blue Fox Lily ang salamin na may buhok na parang baliw at tulala ang buong tao doon. Tubig ng ilog. Sigaw ni Blue Fox Lily, mukhang sinadya naman nito, pero hindi niya moari kung bakit ginagawa iyon ng dalaga. Sinabi ni Linke Heavenly King, Lily, kaya lang, tutulungan kitang ayusin muna ang iyong sanggol. Ako ay nasa iyong mga kamay kung gayon. What's the courtesy between us, hehe. Ngumiti ang matanda na may malabong tingin. Ang Linke Heavenly King ay nagsimulang tumulong kay Blue Fox Lily na ayusin ang kanyang sanggol na sanggol. Hanggat ito ay naayos, ang pagpino sa orihinal na kaluluwa ng katawan ay magiging madali. Makalipas ang 3 araw. Sige, Lily, malapit nang maayos ang pinsala ng iyong sanggol. Salamat. Mabuti pa aalis muna ako. Walang ipadala. Pagkaalis ng Linke Celestial King, agad na sinimula ni Blue Fox Lily na pinuhin ang orihinal na kaluluwa ng katawan, gayunpaman, nalaman niya na talagang mahirap itong pinuhin. Ano bang nangyayari? Bakit ang hirap pinuhin? Hindi naman makatuwiran, di ba? Walang ideya si Blue Fox Lily na may kinalaman ito sa kasambahay. Isang araw at isang gabi na itong nagpino, at hindi man lang nito pino ang balahibo. Why the hell is this? Galit na sigaw ni Blue Fox Lily.
Matapos ang paulit-ulit na pagpino sa loob ng kalahating buwan, hindi napino ni Blue Fox Lily ang orihinal na kaluluwa sa kanyang utak, at kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nang hindi ito lubos na mapino, natakot siya na sa hinaharap, sa panahon ng labanan, biglang magpupumiglas ang kaluluwang iyon, na literal na papatay sa kanya. Ano ang nangyayari, Pu? Hihingi ako ng payo sa ibang Heavenly Kings mamaya, o tulungan sila. Iyon lang ang magagawa ni Blue Fox Lily. At ngayon, nakatayo si Lance sa labas ng main hall. Tubig ng ilog. Isang sigaw mula sa loob ay galing kay Blue Fox Lily. Agad na binuksan ni Lance ang pinto at pumasok. Lily Heavenly King, natapos mo na sa wakas ang iyong retreat. Sabi ni Lance. Jiang Shui, kalahating buwan na ang nakalipas, bakit mo sinasadyang ginulo ang buhok ko? Galit na tanong ni Blue Fox Lily. Sabi ni Lance, langit at lupa, gusto ko lang tulungan kang muling ayusin ang iyong buhok, kaya kinailangan ko munang guluhin ito at pagkatapos ay ayusin ito, at tatagal ito ng halos 2 oras. Basta, ano pang hinihintay mo, bilasan mo akyat ka at ayusin mo ang buhok ko. Oo. Buong pagmamalaking ngumiti si Lance sa kanyang puso, sa wakas ay isa pang pagkakataon na mapalapit kay Blue Fox Lily, maaaring samantalahin ni Lance ang pagkakataon na pagandahin ang orihinal na kaluluwa sa kanyang utak, at pagkatapos, sa isang iglap, maaari niyang iyon. Kanya. Sa kalahating buwang ito, sinadya ni Lance na matutunan kung paano magsuklay ng kanyang buhok. Umakyat si Lance at sinimulang ayusin ang buhok ni Blue Fox Lily, habang kasabay nito, gumamit ng immortal na chi upang pahusayin ang mahinang kaluluwang iyon sa kanyang utak. Si Blue Fox Lily naman ay nakapikit, sobrang komportable na parang minamasahe, ninanamnam ang masahe ni Lance. Jiang Shui, bakit ka nag-aayos ng iyong buhok ay naging komportable ako? Tanong ni Blue Fox Lily. Hari ng langit, kung comfortable ka, maglalaan pa ng kaunti ang aking alipin para comfortable ka habang inaayos ang iyong buhok. Hahaha, mabuti. Isinusumpa ang kalokohan, kailangan lang ni Lance ng 2 oras para pagandahin ang kanyang orihinal na kaluluwa hanggang sa punto kung saan maon niya ang Blue Fox Lily. Kaya lang, lumipas ang oras sa bawat minuto. Hindi nagtagal, dumating ang 2 oras. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, at tapos na ang kanyang trabaho. Ang Blue Fox Lily naman ay ninanamnam pa rin ang aliw mula sa kanyang buhok habang nakapikit, at paminsan-minsan ay nakakagawa pa siya ng komportableng humming sounds. Pagkatapos ng malaking tagumpay, sinabi ni Lance, Lily Heavenly King, gusto kong magtanong sa iyo. Sige magtanong ka. Idiot ka ba? What did you say? Napakunot ang noo ni Blue Fox Lily at nagmulat ng mata, baliw na tanong ng maid kung tulala ba siya. Sabi ko, tulala ka ba? Tubig ng ilog, ikaw. Galit na galit si Blue Fox Lily. 1748. Sabi ni Lance, ilog mo ang tubig ng kapatid mo. Ah, ikaw, boses mo. Paanong lalaki to? Kinilabutan si Blue Fox Lily. Sinabi ni Lance, Lily Heavenly King, buksan mo ang iyong mga mata ng aso o. Pagkasabi nito, ipinagpatuloy ni Lance ang kanyang orihinal na hitsura. Ikaw, ano ka ba? Nagulat si Blue Fox Lily, ngayon lang naging maid, biglang naging matanda, din. Ngumiti si Lance, dapat ay nagtataka ka kung sino ako, hindi ba't ang 8 dakilang immortal na cultivation na pamilya ng 5 Cs ay hinahanap na ako noon pa. Gumagamit din ng Share 18 Blades technique. Ikaw kasi, alam mo talaga ang disguise technique. Siyempre, ako pa rin ang Blue Fox Wuji. Ikaw talaga ang naghatid sa pinto ko, sakto lang. Ngumuso si Lance na may paghamak, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Noon lang, biglang natuklasan ni Blue Fox Lily na ang utak niya, parang hindi niya lubos makontrol ang kanyang mga kilos. Anong nangyayari? Blue Fox sinubukan ni Lily na itaas ang kamay, pero mahirap. Sinabi ni Lance, magsaya ka, Blue Fox Lily.
Napagtanto ni Blue Fox Lily na ang orihinal na mahinang kaluluwa sa kanyang utak ay biglang lumakas ng walang kapantay, agad na tinakpan ang kanyang kaluluwa. No! Sigaw ni Blue Fox Lily, kasabay nito, agad niyang hinubad ni Yuanying ang kanyang katawan. Kung hinubad ni Yuanying ang kanyang katawan sa oras, hindi pa rin huli ang lahat, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagbawi ng isang katawan. Gayunpaman, paano siya bibigyan ni Lance ng pagkakataong alisin ang kanyang katawan? Sinusubukang alisin ni Blue Fox Lily ang kanyang sanggol sa kanyang katawan nang mapagtanto niya na para bang ang panlabas na suso ng kanyang utak ay may matigas na kalasag na sumasakop dito, at hindi niya maalis ang kanyang sanggol sa kanyang katawan. Paano nangyari ito? Si Blue Fox Lily ay hanggal, bilang isang Mahayana stage powerhouse, siya ay na-set up sa pamamagitan ng disenyo, at hindi alam kung anong uri ng mahihirap na pamamaraan mayroon ang kabilang partido, maaari niyang talagang paghigpitin ang kanyang sanggol at tulungan ang orihinal na kaluluwa upang maging malakas ng napakabilis. Ito ay imposible lamang, ngunit nangyari ito. Hindi. Sa wakas ay sumirit si Blue Fox Lily, at pagkatapos, ganap na hindi niya na-control ang kanyang katawan, at kasabay nito, ang kanyang sanggol ay hindi makaalis sa kanyang katawan at natrap sa kanyang utak. Naririnig niya ang mga tunog ng labas ng mundo at nararamdaman ang labas ng mundo sa pamamagitan ng kanyang sanggol, ngunit hindi siya makaalis, na nakakulong sa kanyang utak. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mga mata ni Blue Fox Lily ay nagbago saglit, pagkatapos ay lumuhod siya at sinabi kay Lance, "Salamat, salamat Senior sa pagligtas sa akin." Ang batang babae ay walang ngipin na makakalimutan. Tumingin si Lance sa nakaluhod na Blue Fox Lily, para maging eksakto, hindi na ito si Blue Fox Lily, dahil sa sandaling ang orihinal na kaluluwa ay may kontrol sa katawan, ito ay isang tunay na nakamamanghang babae. Tanong ni Lance, "Ano ang pangalan mo?" Ang pangalan ni Senior ay Lightwater. Lightwater, nabawi mo na ang kontrol mo sa sarili mong katawan. Dati, ang katawan mo ay kinuha ng matandang bruhang ito, at kung hindi niya sinaktan ang kanyang sanggol, ikaw ay pino at pinagsama niya noong una. Mayroon akong ngayon, nakatulong sa iyo na mabawi ang iyong katawan, at ang iyong kaluluwa, sa ilalim ng aking paglilihi at pag-aalaga, ay hindi mas mahina kaysa sa matandang bruhang ito, si Blue Fox Lily, syempre, sa mga tuntunin lamang ng lakas ng kaluluwa. Ma'am, thank you, Grandpa. Pero, how I feel? There is still a person exists in my head, and, nagsasalita at sumisigaw pa rin siya sa isip ko sa ngayon. Magaan na tubig, huwag kang matakot, ang matandang bruhang iyon ang lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi hihigit sa iyo, huwag kang mag-alala na makontrol muli ng kanyang katawan. At saka, hindi maalis ng matandang mangkukulam ang kanyang sanggol sa kanyang katawan, ako nakulong ang kanyang sanggol sa loob ng iyong utak, alam mo ba kung bakit hindi ko pinaalis ang kanyang sanggol sa kanyang katawan at umalis? Bakit? Dahil, gusto kong isama mo ang kanyang sanggol sa kanya, at pagkatapos ay magiging iyo ang kanyang sanggol. Ens. P. A. Kung isasama mo ang kanyang sanggol, kung gayon ikaw ay isang Mahayana, at lahat siya ay sa iyo. Oh my God! Nagulat ang desperadong babae. Lightwater, huwag ka nang maging masaya, sa kakayahan mo, imposibleng ma-fuse mo ang kanyang sanggol, kaya susunod na kailangan mo ang tulong ko, at tutulungan kitang ma-fuse ang sanggol ng matandang bruha sa lalong madaling panahon. Kung gaano katagal, hindi ko masasabi, baka isang taon, siguro ilang buwan, baka mas matagal, ikaw na ang bahala. Salamat, Eunuch. Sige, hindi muna ako kailangang pasalamatan, wala ka pang lakas, kailangan mo talagang magpanggap na ikaw ang Blue Fox Lily mo at huwag mong hayaang kilalanin ka ng kahit na sino, kung hindi, walang gag-ana. Pero huwag kang masyadong mag-alala, dahil nasa utak mo pa rin ang sanggol ng matandang bruha, kaya't ang mga tagalabas na nakakaramdam ng momentum mo ay Mahayana pa rin, at hanggat wala kang ginagawa, hindi ka malalantad. Ngunit, tutulungan kitang ma-access ang mga alaala ng Blue Fox Lily mamaya, para malaman mo ang lahat, basta kontrolin mo ang iyong sarili, hindi ka mapapagod. Ma'am, salamat,
Senyor? Ang dakilang kabaitan ni Senyor, walang ngipin ang little lady. Halika dito. Ang nakamamanghang babae ay tumayo at tumingin kay Lance, napakagwapo, si Lance ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya, pakiramdam niya ay medyo nag-iinit ang mukha niya, pakiramdam niya ay gumagalaw ang kanyang mga mata, gaano siya kalakas ng loob na maging bastos sa kanyang benefactor. Sinabi ni Lance, isinara mo na lang ang pinto araw-araw, bibisitahin kita kapag may oras ako para tulungan kang pagsamahin ang sanggol ng matandang mangkukulam. Good. Ang karakter na babae ay tumanggo sa kanyang ulo na may kaunting lakas. At ngayon, sa utak ng desperadong babae, sumigaw si Blue Fox Lily, anak ng sinungaling, papatayin kita, bitawan mo ako, ah. Ang sanggol ni Blue Fox Lily, sa isubog na ang mga baga, ang pag-uusap ni Lance at ng desperado na babae, syempre lahat ay naiintindihan niya, talagang gusto pa niyang pagsamahin ang kanyang sanggol, ginugol niya ang kanyang buhay sa paghihirap, ngunit sa huli, naging iba na talaga siya. Tumalikod si Lance at umalis. Dapat ding hanapin ni Lance si Talia, pagkatapos ng lahat, ito ay higit sa kalahating buwan. Sinundan ni Lance ang kanyang alaala upang mahanap ang address ng bahay ng babaeng magsasaka na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa bahay ng babaeng magsasaka. Ang bahay ng babaeng magsasaka ay nasa gilid ng Blue Fox family, isang napakahirap na mukhang itim na eskinita. Itinulak ni Lance ang pinto ng isa sa mga bahay at nakita kaagad na sa looban, isang babaeng magsasaka ang gumagabay sa isang kabataan at magandang dalaga sa kanyang paglilinang. Ang babaeng magsasaka na iyon ay ang itinago ni Talia, at ang kabataan at magandang dalagang iyon ay hindi kailanman nakita. Medyo nagulat si Talia nang biglang dumating si Lance. Hello, sino ang hinahanap mo? Magalang na tanong ng kabataan at magandang babae na iyon kay Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, hinahanap ko ang iyong ina. Ah! Hindi maintindihan ng magandang dalaga nang makilala ng kanyang ina ang taong ito. Sinabi ni Talia, Yuan Ling, pumasok ka sa bahay at magsanay. Yes, mother. Pumasok ang magandang dalaga sa bahay. Gumuhit ng hangganan si Lance para hindi kumalat ang tunog at ngumiti, Talia, hindi ko akalain na babalik ka talaga dito, ano, gusto mong maging isang babaeng magsasaka, tama, hindi kita inaasahan, isang magsasaka. Babae, upang magkaroon ng napakagandang anak na babae. Sinabi ni Talia, iyon nga ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito, para gumawa ng isang bagay para sa patay na babaeng magsasaka na iyon. Lance, bakit ka biglang dumating, ano ang ginagawa mo sa nakalipas na kalahating buwan o higit pa? Haha, Chenji, may sasabihin ako sayo. Anong magandang bagay? Malapit na tayong magkaroon ng kakampi sa yugto ng Mahayana. 1749. Anong ibig mong sabihin? Isang Maharishi alay. Tama. Sinabi ni Lance kay Talia ng detalyado ang tungkol sa Blue Fox Lily. Sigurado ka bang matutulungan mo ang Lightwater na iyon at i-fuse ang sanggol ni Blue Fox Lily? Siyempre, kung wala akong skill niyan, para saan pa ako tumatambay? Gaano katagal ito? Imposibleng matukoy ng eksakto kung gaano katagal, ngunit huwag mag-alala, sa susunod na pagbukas ng Rainbow Bridge, tiyak na mapapalitan ko ng ganap ang Lightwater ng Blue Fox Lily, sa oras na iyon, pupunta tayo sa Sixfold Sea. At hindi magiging madali, kung makikita natin ang espiritong batong palasyo ng Siyam na Dawis Demon King, sa tingin ko ay hindi imposibleng umakyat tayo sa entablado ng Mahayana. Ang Siyam na Daw Demon King ay isang taong matagal na ang nakalipas, noon, marahil kahit na ang mga Spirit Stone sa ikawalong baitang ay umiiral pa rin. Mas mabuting sabihin na sigurado muna, pag-usapan natin ito pagkatapos. Bumalik ka muna, gusto ko lang mag-focus sa pagtuturo kay Yuan Ling na simulan ang landas ng walang kamatayang paglilinang ngayon. Sabi ni Talia. Tumawa si Lance, Chenji. Nakabalat kayo lang bilang babaeng magsasaka na ito, huwag mo talagang isipin ang iyong sarili bilang babaeng magsasaka, ang batang babae na iyon ngayon lang, hindi mo siya anak ah. Of course I know,
wala namang gagawin eh. So what's wrong with helping her? Anyway, kapag bumukas ang Rainbow Bridge, gusto mong sumigaw ako. Sige. Dahil iyon ang nangyari, hindi na inabala ni Lance si Talia. Bago umalis, nagtanong si Lance, Talia, hindi mo ba itatanong kung may kinalaman ako sa magandang manugang na iyon ni Blue Fox Wooji? Ayoko magtanong. Bakit? Doon sa mortal realm, you used to care. Sa immortal na mundo, kahit katawan ay maagaw at ipagpalit, ano pa ang pakialam niyan? Sa panahon ngayon hindi ko na masyadong iniisip, sa totoo lang, wala akong pakialam kung may kasama ka sa iba. Babae man o hindi, hanggat hindi mo ipinapalam sa akin sa harap ko, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Ikinumpas ni Talia ang kanyang kamay na parang ayaw niyang kontrolin si Lance, nakita na niya ang lahat. Kaunti nito. Tumango si Lance at umalis na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Lumayo si Lance na medyo nagkasala, ngunit nanumpa si Lance na wala ng susunod na pagkakataon. Hindi rin balak ni Lance na bumalik sa tahanan ni Blue Fox Wooji, si Lance ay maghahanap ng bagong pagkakakilanlan, at sa mga susunod na araw, higit na tutulong si Lance sa Lightwater at pagsasama-sama ng sanggol ni Blue Fox Lily, kaya sinasadya niya. Ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa banayad na tubig. Siyempre, maganda rin ang Lightwater, ngunit may mga hangganan si Lance. Makalipas ang kalahating taon. Congratulations, Lightwater, you've completely fused with Blue Fox Lily's infant. You've now completely replaced Blue Fox Lily, and Blue Fox Lily's Mahayana realm is yours as well. It's just that there's a bit of regret. Anong panghihinayang? Habarin mo sandali ang iyong Yuan infant. Sa sandaling tumango ang Lightwater sa kanyang ulo, agad na hinubad ng kanyang Yuanying ang kanyang katawan, at ang kanyang gintong Yuanying ay nakabitin sa itaas. Nakita ni Lance ang Lightwater na iyon, na napakaganda sa hitsura, ngunit ang hitsura ng kanyang Yuan infant ay karaniwan, at ang hitsura ng Yuan infant ay iba sa kanyang katawan. Since you're fusing someone else's infant, the infant's appearance is still Blue Fox Lily's, not the same as your body. Di bale, okay lang kung pangit ang Yuanying, lahat naman hindi nagpapakita ng mukha bilang Yuanying. Hindi mahalaga ang relasyon, ito ay medyo nakakalungkot na hindi ito pareho sa loob at labas. Lightwater, naging mahayana ka na ngayon, bagamat nakakuha ka ng access sa impormasyon ng memorya ng Blue Fox Lily, wala ka talagang kakayahang lumaban, kaya kung gusto mo talagang maging isang kwalipikadong mahayana, kakailanganin mo ng maraming pagsisikap sa hinaharap. Ma'am, salamat Master Damon. Ens. Sige, sa harap ng mga tagalabas, huwag mo akong tawaging Master Damon, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang iyong lingkod. Bilang pagbibilang ng mga araw, sa loob ng ilang buwan, magbubukas ang Rainbow Bridge, kailangan mo na ngayong mabilis na isama sa pagkakakilanlan ng asul. Fox Lily, kapag nagbukas ang Rainbow Bridge, pupunta kami ng asawa ko sa Rainbow Bridge, sa puntong ito kailangan mo pa rin ng tulong mo. Understood, don't worry, I'll do it. O sige alis na muna ako at hahanapin ko ang asawa ko, tutal mahigit kalahating taon na rin ang lumipas simula nang hanapin ko siya, alam mo ba? Napapikit si Lance at ngumiti hihihi. Natigilan si Lightwater, saka naintindihan, hindi maiwasang mamula ang kanyang mukha, iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing, Master Damon, binigyan mo ako ng buhay at bagong buhay, sa puso ko, tao na ako ni Master Damon. Tila sinasabi ng Lightwater kay Lance na maaari niyang hayaan itong manipulahin siya. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay, huwag, ikaw at ako ay ordinaryong magkaibigan lang, sige, aalis na ako. Magagalang, Master Damon. Mukhang medyo nanghihinayang ang Lightwater, kung talagang handang manipulahin siya ni Lance. Dumating muli si Lance sa bahay ng babaeng magsasaka, ngunit hindi pumasok si Lance, naglagay lamang ng isang sulat. Sa alas 8 o alas 9 ng gabi, naghintay si Lance sa bahay na iyon ni Blue Fox Chong, at hindi nagtagal, dumating si Talia. Hiniling ng liham ni Lance kay Talia na narito ngayong gabi.
Thalia, dumating ka na. Bakit muli mo akong pinuntahan, magbubukas na ba ang Rainbow Bridge? Oh, Chichi, lalaki ako, at mayroon akong mga pagnanasa. Huwag kang magpanggap. Napatigil si Thalia. Ano ba ako nagpapanggap ako? I don't believe na hindi ka makakasama ng ibang babae ng mahigit kalahating taon, yung Lightwater, di ba sabi mo maganda siya, at asawa ni Blue Fox Wooji. 1,000 katotohanan, tiyak na hindi ko nahawakan ang sinumang babae sa loob ng kalahating taon, ang magaan na tubig na iyon, tinulungan ko siyang ganap na pagsamahin ang sanggol ni Blue Fox Lily ngayon, nang umalis ako, sinadya niyang ipakita ang kanyang sarili, ngunit kilala mo ako, hindi. Sarap nitong bibig. Slick, who knows if it's true. At saka, walang kwenta ang gagawin mo. I'll go. I'm so clean. And you say it's pointless? You make me like I've hold out for the last 6 months, it's pointless. Sige, magagawa mo ang anumang gusto mo ngayong gabi. Namula si Thalia at mahinang sinabi. Hahaha. Sinuntok ito ni Lance na may malaking ngiti. Makalipas ang ilang oras, huling kalahati na ng gabi. Nakahiga sina Lance at Thalia sa magkayakap. Aalis ako ng bayan bukas. Sabi ni Lance. Para makita sila. Well, I hope they're all right. It's been more than half a year since I've been to see them. Sinabi ni Thalia, seryoso. Sabihin mo. Wala ka talagang ibig sabihin kay Harleen. Hindi mo talaga naisip na gawin siyang walang kamatayang partner mo. Nagawa mo na naman. At Lucy, itong dalawang magagaling na dilag, kung ayaw mo sa kanila, magiging mura sila sa ibang lalaki. Makakahanap sila ng true love. Speechless, asawa ng iyong guro, may ideya ka ba? Natatawang tanong ni Thalia. Libo-libong mga bagay, huwag magsalita ng walang kaparerekan. Nagulat si Lance. Hey, sobrang seryoso? Kung iniisip mo ang katayuan ng mortal na kaharian, sa tingin ko ay hindi ito makatwiran, sa katunayan, kung talagang sinadya mo iyon, marahil ay dahan-dahan itong tatanggapin ni Sina. 1750. Pinunasan ni Lance ang kanyang mukha at medyo malungkot na sinabi, Thalia, hindi ako masaya kung ipagpapatuloy mo ito. Ang asawa ng guro ay asawa ng guro, at least sa puso ko, pareho lang ito sa mortal na kaharian o sa espiritual na kaharian. Ako ay nanunumpa sa langit, kung ako ay may kaunting masamang hangarin sa ina ng aking guro, ako ay tatamaan ng 5 kulog at hindi mamamatay ng mabuting kamatayan. Sa hangin, ang dugo ay agad na nasunog, ang kanyang panunumpa ay naging isang sumpa, kung siya ay sirain ito, sa hinaharap, kahit na hindi siya maaaring tamaan ng 5 kulog, ngunit hindi bababa sa ito ay magbubunga ng ilang negatibong kapalaran. Nanlumo si Thalia, nagbibiro lang ako sa iyo, kailangan mo bang maging seryoso at gumawa ng ganoong panunumpa ng dugo? Sinabi ni Lance, seryoso ako, hindi nagbibiro. Huwag magbiro tungkol sa mga ganoong bagay sa hinaharap. Mas gugustuhin kong magpakasal pa ng 10 babae kaysa magkaroon ng anumang masamang intensyon sa asawa ng aking guro. Hindi ako naniniwala na 10 hindi kasing husay ng isang Sina ang mga babae, naiintindihan mo ba? Huwag ka nang magbiro. Umalis si Thalia sa kalagitnaan ng gabi. Hindi naman negatibo si Thalia, sinisilang niya ang sarili niya sa isang biro na naging dahilan para manampa si Lance ng dugo para patunayan ang kanyang sarili. Ito ay ganap na hindi kailangan at siya ang may kasalanan ng lahat, kaya sinisi niya ang kanyang sarili at iniwan ang bahay ng Blue Fox sa kalagitnaan ng gabi at bumalik sa bahay ng babaeng magsasaka na iyon. Bumantong hininga si Lance, marahil ay medyo mapusok si Lance at hindi kailangang seryosohin ang biro, ngunit kailangang gamitin ni Lance ang kanyang panunumpa sa dugo para sabihin sa iba na hinding-hindi siya mag-iisip ng ganoon. Kinabukasan, iniwan ni Lance ang Blue Fox family. Kalahating taon na ang nakalipas, hinahanap ng buong 5 Heavy Sis si Lance, ngunit sa kasamaang palad, walang nakahanap sa kanya.
Pagkatapos nito, ang 8 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ng 5 dagat ay nagpadala ng mga tao sa 4 na dagat, 3 dagat, 2 dagat, at 1 dagat upang hanapin siya. Dumating si Lance sa Forces, ngunit sa kasamaang palad, walang mahanap si Harleen at ang iba pa. Bumalik si Lance sa Triple C, ngunit hindi pa rin sila mahanap. Kakaiba, saan sila tatakbo? Pumunta si Lance sa pangalawa at unang dagat upang hanapin silang muli, ngunit hindi pa rin sila mahanap. Bumalik muli si Lance sa Forces upang hanapin ang mga ito at gumawa ng seryosong pagtatanong, ngunit wala siyang narinig na anumang balita ng pagkamatay ng alinmang powerhouse ng combination stage sa Forces. Kinailangan ni Lance na bumalik sa Sea of Five Heavens, at bilang resulta, natagpuan niya ang mga ito sa bahay ng kuweba ng 8-Eye Flood Snake sa Sea of Five Heavens. Kuya Lance. Master Damon. Master, nagpakita ka na sa wakas, nag-alala kami sa iyo. Tuwang-tuwa silang tatlo nang makita si Lance. Bakit kayo bumalik sa Five Heavy Seas? Sinabi ng ahas na baha na may 8 mata na hindi na ganoon kahigpit ang paghahanap sa 5 mabibigat na dagat, pagkatapos ay bumalik ito, at sinabi rin na ang 8 immortal na pamilya ng paglilinang ng 5 mabibigat na dagat ay malamang na mapupunta sa 4 na mabibigat na dagat. Sa susunod, kaya mas mabuting umalis ka kaagad. Well, buti na lang. Maghintay kayo. Ilang buwan na lang, magbubukas na ang Rainbow Bridge. Tapos aakyat na tayong lahat sa Rainbow Bridge to the Sea of Six Heavens. Talaga. Ang galing. Ngayon ay patuloy kayong naghihintay dito para sa balita, magpapadala ako ng susando sa inyo. Pero may naghahanap pa rin sa labas. Huwag mag-alala, magpapadala ako ng Mahayana Stage Powerhouse para sunduin kayo. Isang Mahayana na susando sa atin. Medyo hindi sila makapaniwala, paanong si Lance ay may ganoong kalaking bibig, anong uri ng Mahayana powerhouse ang makikinig sa mga salita ni Lance. Hindi nagtagal si Lance at hindi nagtagal ay bumalik sa Blue Fox family. Pagkatapos bumalik sa Blue Fox family, pumunta muna si Lance sa kuweba ni Blue Fox Lily. Master Damon, nandito ka na. Nakita ng Lightwater. Kay Lance, masayang bati niya. Lightwater, panoorin ang iyong mga salita at kilos, kung malalaman ng ibang Heavenly Kings ng Blue Fox family, ito na ang katapusan. Ma'am, alam ko. Lightwater, may gagawin ako sayo. Master Damon, pakisabi sa akin kung ano ang gagawin. Ngayon ay nagpapanggap ka na ilalabas mo ako sa lungsod. Sabi ni Lance. Sa labas ng lungsod. Para gawin ano? Mayroon akong ilang mga kaibigan, kailangan nilang pumasok sa Blue Fox family, magkasama sila sa Rainbow Bridge noon. Ngayon lumabas tayo at kunin sila, ang iyong pagkakakilanlan ng Great Multiplication, ang Sky King ng Blue Fox family. Ipasok mo sila, walang maglalakas loob na pigilan ka. Mabuti. Agad na umalis si Lance sa kuweba kasama ang banayad na tubig at dumiretso sa mga tarangkahan ng lungsod. Bagamat walang tunay na lakas ang Lightwater, sapat na ang kanyang Mahayana Chi para takutin ang mga tao, at walang ideya ang mga tagalabas na patay na si Blue Fox Lily. Pagdating nila sa mga tarangkahan ng lungsod, ang ilang mga powerhouse ng separation stage na palihim na nagbabantay sa mga tarangkahan ay agad nagumulong habang ang kanilang mga asno sa ere at Samamba, si Junior ay nagbibigay pugay sa Lily Heavenly King. Sabi ni Lightwater na may mahigpit na mukha, sige, bumangon na kayong lahat, lalabas ako ng bayan para mamasyal. Heavenly King please. Nang walang anumang hadlang, dumiretso siya sa kuweba ng 8-Eye Flood Snake. Pagpasok sa Freshwater Lake, nakilala niya silang tatlo, si Harleen Lucicina. Siyempre, nabigla ang 8-Eyed Flood Snake nang makita ang banayad na tubig at lumuhad sa takot pagbati kay Senior Lily. Ang 8 mata na ahas na baha ay hindi maisip na tumingin kay Lance, nagtataka kung paano nasangkot si Lance sa Blue Fox Lily. Ngumiti si Lance, 8 Eyes, salamat sa pag-aalaga sa tatlo kong kaibigan, huwag kang mag-alala,
isang araw sa hinaharap, may personal akong bababaan, sasandulan ka sa sexist, at magbukas ng isang bridal chamber para sa iyo. Salamat, salamat. Sige, isasama ko sila ngayon, magkikita pa tayo sa darating na araw. Isang magalang na paalam Master Damon, at isang magalang na paalam kay Senior Lily. Dinala ni Lance sina Harleen, Lucy, at Sina sa Blue Fox family. Kaya lang, pagkapasok nila sa mga tarangkahan ng lungsod, bumangga sila sa isa pang Mahayana Heavenly King ng Blue Fox family. Lily, saan ka pupunta? Tanong ng isa pang haring langit. Hinanap ni Lance ang mga alaala ni Blue Fox Lily at nalaman na ang Heavenly King na ito ay tinawag na Blue Fox Immortal, ang Blue Fox family, ang nangungunang 5 ranggo na henyo, at ang kanyang kaharian ay ang pangalawang yugto ng Mahayana. Immortal Brother. Ginaya ng Lightwater ang tono ni Blue Fox Lily at tumawag. Hahaha, Lily. The last time na nasira ang flesh body mo, ngayong naaga mo na ang napakagandang katawan, parang hindi na masama. Nako, ano pa ba ang maganda sa labas, ngayon na ang lakas ko, huwag na nating pag-usapan. Lily, bago tuluyang mabawi ang iyong lakas, subukang huwag lumabas ang 8 dakilang immortal na pamilya ng paglilinang ng 5 dagat ay hindi magkakasundo, hindi nakakagulat na pinapatay ka na naman nila. Sabi ng Blue Fox Immortal na iyon. Salamat Immortal kuya sa pag-aalala mo, gagawin ko. Tumingin ang Blue Fox Immortal kay Lance at sa iba pa at nagtanong, sino sila? Hindi ko pa nakita iyon dati. At saka, ang 3 iyon ay kahit na maliliit na dilag. Narinig ni Lance ang sinabi ni Blue Fox Immortal at lihim na tumawag ng masama. Tumawa ang Lightwater, sila ang mga kamag-anak ko na nag-alis ng katawan na ito, nag-alis ako ng mga tao, at ngayon ay tama lang na tumulong ako sa kanyang mga kamag-anak. Well, it is indeed the right thing to do. Gayunpaman, ang orihinal na may-ari nitong katawan mo, ang kanyang mga kamag-anak, ay pawang magagandang babae.